Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gibo, taong 1981, Mountain Province. Tahimik at masaya kaming namumuhay ni Lolo Andoy. Kaming dalawa lang ang magkasama simula nang pumanaw ang mga magulang ko noong nasa edad pa lang ako na 15 anyos dahil sa malubhang karamdaman. Simula noon, naging alalay na ako ni Lolo sa panggagamot dahil isa siyang albularyo sa aming nayon. Siya ang nagturo at nagsanay sa akin kung paano ang makipaglaban. Bukod pa roon, tinuturuan niya rin ako kung paano ang manggamot. Kaya pa. Handa mo na yung dadalhin ko sa panggagamot, ha? Huwag ninyong itak natin. Polo, nakahanda na po lahat. Siya kung gano'n, tara na. At nang makarating kagad tayo sa baryo nila, Fe. Lalo na't mag-aalas 4 na rin ito ng hapon. Alam mo namang kahapon pa ako hinihintay ng babae niyan sa bahay nila eh. Ay, sige Polo. Teka, ano po ba nangyari kay Aling Faye? Hindi ko alam eh. Sa palagay ko naman hindi naman siya ang magpapagamot. Dahil baka ang anak ulit niya ang gagamutin ko. Sakitin ng batang yun at halos buwan-buwan siyang sinusumpong eh. Naku, mahina po siguro ang katawan niya kaya madalas magkasakit siya, Lo. Kaya nga po, bilisan na natin ang pagdalakad at nang makauwi din tayo kaagad. Pagkatapos kong magamot yun. Aba, hindi dapat tayo abutin ng gabi dito bago makauwi dito sa baryo natin. Bakit naman, Polo? Hindi ko nga rin alam po eh. Kaninang umaga pa masama ang kutob ko kaya hindi rin talaga ako mapakali ngayon eh. Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda sa araw na ito. Ha? Naku Lo, huwag naman po kayong mag-isip ng ganyan. Binibigyan niyo lang ng alalahanin niyo sarili po ninyo eh. Basta po. Huwag tayo magpagabi dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin habang pauwi tayo. Naiintindihan mo ba? Sige po. Kayo pong bahala, Lo. Nang makarating kami sa bahay ni na Aling Fe, kaagad na inasikaso ni Lolo Andoy ang anak ng Ali. Nang makita ko ang anak ng ginang, napansin ko ang labis na pamumutla nito. Wala ring tigil ang pagsusuka ng bata ng araw na yun at panaka-naka ang pagsakit ng kanyang tiyan. Nang nagsimula si Lolo sa panggagamot sa bata, inalalayan ko na lang din siya. Ginawa ni Lolo ang pamamaraan niya para alamin kung ano ang dinaramdam ng anak ng ginang. Nanatiling lang din akong tahimik at nakikinig noon habang nag-uusap sina Lolo Andoy at Aling Faye. Ano po ang posibleng dahilan bakit nagkakaganyan ang anak ko, Tandang Andoy? Ang totoo niyan, Fe. Parang nababahala ako sa bata lalo na't masasabi kong inaaswang ang anak mo. Base na rin sa naging pagsusuri ko sa kanya. Aswang? Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang anak ko sa akin. Teka, anong ibig mo sabihin, Fe? Naikwento po niya sa akin noon na may nakita siyang kakaibang nilalang na nakadungaw sa kanya sa bintana. Mapupula ang mga mata ng nilalang na yon, kaya marahil isa yung aswang, Tandang Andoy. May iba pa ba kayong nararamdaman tuwing gabi at may nakita ka bang kausap ng anak mo ng mga nakarang araw? Oo, Tandang Andoy. Ilang gabi rin kami halos hindi makatulog dahil sa ingay ng mga pagyabag sa labas ng bahay namin. Kapag tinitignan ng asawa ko, wala naman siyang nakikita. Dagdag pa po roon, may sinabi rin ng anak ko sa akin na madalas ay may nakikita siyang matandang babae na paghala-gala rito sa aming bahay. Kilala ba ninyang matandang yon? O kung hindi man taga rito ba sa bahay ninyo? Hindi ko po nakitang matandang tinutukoy ng anak ko, Tandang Andoy.
Pero ayon sa kwento ng anak ko, mahaba ang puting buhok na matandang yon at may daladala siyang tungkod. Wala naman kaming nababalitaan ng asawa ko na gumagala rito sa aming baryo ang matandang sinasabi ng anak namin. Hindi kaya siya po ang nangaaswang sa anak namin, Tandang Andoy? Nako, posible ang sinasabi mong yan, Fe. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Bibigyan ko ng pangontra sa aswang ang anak ninyo. Nang sa gayon hindi na siya madaling malapitan ng aswang na gustong mambiktima sa kanya. Tapos ito ha, magbantay kayo tuwing gabi at siguraduhin ninyong tahimik at ligtas ang paligid ninyo bago kayo matulog. Sige po, Tandang Andoy. Gagawin po namin ang bagay na sinasabi ninyo. O siya, bibigyan ko rin kayo ng langis para malaman ninyo kung may aswang sa inyong paligid. Ito na rin ang ipahid ninyo sa tiyan ng anak ninyo. Ayos ba, Fe? Ay, nga pala. Maglagay kayo ng asin at goma sa apoy na gagawin ninyo para maitaboy ang aswang. Opo, Tandang Andoy. Maraming salamat po. Inakala kong uuwi na kami ni Lolo Andoy nang matapos siya sa panggagamot sa anak ni Aling Fe. Pero hindi pa pala dahil nawili si Lolo sa pakikipagkwentuhan sa asawa ng ginang. Hindi ko na muna siya niyayang umuwi at hinayaan na lang, lalo na at tungkol din sa mga aswang ang napag-uusapan nila. Nang mapansin ni Lolo Andoy na medyo madilim na ang paligid, nagpaalam na kami at umalis roon. Nang magsimula na kaming maglakad, napansin ko kaagad na hindi mapakali si Lolo Andoy. Oh, Lo. Hindi naman po kayo mapakali riyan. Ayos lang po ba kayo? Ang totoo niyan hindi po simula nang makaalis tayo sa bahay ni Fe, pakiramdam ko, may nakasunod sa ating dalawa Naku, nababahala ako lalo na't kasama kita. Baka kung anong mangyari sa atin habang nasa daan tayo Ay, naku Lo. Huwag na po kayong mag-isip ng ganun. Wala naman kayong dapat na ipag-alala, dahil kaya ko naman po yung sarili ko. Kung tama man po niyang kutob niyo na may nakasunod nga sa atin at kung aswang nga yan, baka kaya ko naman po makipaglaban sa kanila. Kahit hindi pa rin mawawala sa akin ang pag-aalala sa iyo Kahit alam kong may kakayahan ka sa pakikipaglaban. Pasensya ka na't ginabi tayo ng uwi ha. Kahit ang sabi ko sa iyo hindi tayo dapat gabihin sa pag-uwi. Paano ba naman kasi napasarap ang pakikipagkwentuhan ko sa asawa ni Fe? Ayos lang po yun, Lo. Kahit ako nga nakikinig kanina sa pinag-uusapan ninyo Parang ayaw kong umuwi, lalo na marami siyang kwento tungkol sa mga aswang na yun. Ay kaya nga po marami na akong naging karanasan sa mga aswang kaya masasabi kong hindi rin basta-basta ang mga nilalang na yon. Kung bahina kang tao panigurado, magagawa ka agad nilang patayin sa isang atake lang. Naku po, mabuti nga Lot ni minsan hindi kayo napahamak sa mga aswang na yun. Ang galing niyo po siguro makipaglaban, no? Hindi naman sa ganun na po. Sadyang nataon lang na may hinang aswang ang nakakalaban ko. May mga iba't ibang uri ng mga aswang kaya iba-iba rin ang antas ng kanilang lakas. Ganun po ba yun? Paano po masasabi na malakas ang isang aswang, Lo? Ganito yan. Una, depende sa lahing pinagmulan nila. O halimbawa, sa mga nayon ang mga aswang na tinatawag nilang gabunan, o kaya yung hanagob, bangkilan, o yung iba pa na nahahanay sa malalakas na lahi ng mga aswang. Sila yung may tuturing na mga pinuno sa namumuno sa mga pangkaraniwan at may hinang uri ng mga aswang. Sila ang masasabing pinakamalakas sa kanilang mga tribo. Grabe. Nakainkwentro na po ba kayo ng mga ganong nilalang, Lolo? Sa pagkakalala ko may nakaharap na akong isang gabunan noon. Ako nasugatan ko ng malubhang aswang na yun pero hindi ko alam kung nagawa ko siyang mapatay. Dahil itinakas siya ng kanyang mga alagad.
Malakas ang nilalang na yun kaya nababahala ako noon na baka balikan niya ako. Pero paglipas sa mga taon hindi ko na nahanap pa ang aswang na yun. Naku, kung balikan ka man ng nilalang na yun, o kung isa sa mga kalahi niya abay hindi na po kayo mag-iisa makipaglaban sa kanila. Ay naku, posibleng mangyari nga ang ganun pero ipapadalangin ko na lang na sana hindi na maganap pa ang bagay na yun ha. Lalo na tahimik na tayo na bumuhay ngayon. Patuloy lang kami sa paglalakad namin ni Lolo Andoy ng mga oras na yon. Hindi pa rin mapakali si Lolo, pero hinayaan ko na lang. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad nang bigla siyang mapahinto. Kaya nagtaka ako. Nahinto rin ako noon sa paglalakad. Tatanungin ko na sana noon si Lolo. Pero bago pa man ako makapagsalita, nakita kong kinuha at hinugot niya ang kanyang itak sa kaluban nito at mahigpit na hinawakan. Dahil doon, naalarma naman ako at kinuha ko rin ang itak ko. Sinundan ko ng tingin ang bahaging tinititigan ni Lolo Andoy. Dahil sa liwanag ng buwan na nagmumula sa buwan noon, kitang-kita ko ang mga nilalang na mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon namin ni Lolo. Kakuha po, ihanda mo ang sarili mo. Sigurado akong mga aswang ang nilalang na yan at susugurin nila tayong dalawa. Marahil itong dahilan bakit hindi ako mapakali simula pa kaninang umaga. Dahil mangyayari to sa akin. Naku, hindi ko inaasahang mapapalaban ulit ako sa mga nilalang na ito matapos ang halos ilang taon. Sige po, Lo. Hindi rin po ako magdadalawang isip na makipaglaban sa kanila. Hindi ako makakapayag. Magawan nila tayo ng masama. Wala naman tayong natraso sa kanila Ako nga rin na po. Pero aba, mali sila ng pinili nilang sugurin ngayong gabi. Tama po kayo, Lolo Andoy. Kapag nagsimula silang umatake sa atin, makipaglaban tayo sa kanila. Sige po, Lo. Yun pong gagawin ko. Hindi ko atrasan ang mga aswang na yan kahit na mas marami pa sila kaysa sa atin. Sige po, huwag ka mag-alala. At aalalay ako sa'yo. Kapag naalangan ka, tutulungan kita kagad. Sige po, Lo. Handaan mo ha, huwag kang mag-aalangan na patay ng mga nilalang na yan po. Hindi man natin alam kung anong pakay nila sa atin ngayon. Mas mahigi ng walang makakatakas sa kanila para hindi na sila makapagsumbong sa mga kalahi nila. Opo, Lo. Hindi po talaga ako magdadalawang isip sa bagay na yon. Ano ba yan? Hindi ko talaga akalaing nagsisimula na magmanirahan ng mga aswang dito sa bayan natin. Abay bago pa man silang manalasa at magbigay ng takot sa mga kanayunan. Dapat na silang pigilan kapag nakawan natin silang labanan at mapatay ngayon. Ako posibleng lumabas pa ang iba nila mga kalahi. Oo nga po, Lo. Pero wala naman po tayo mapagpipilian ngayon kundi ang labanan sila. Kama ka po. Ayun na sila! Pagkasabing yon ni Lolo Andoy, mabilis na sumugod sa amin ang mga aswang. Nasa 7 ang bilang nila noon, kaya nagtaka ako kung bakit ang dami nilang sumugod sa amin. Napapaisip ako noon na marahil ay tinambangan nila kami at hindi lang yon nagkataon. 3 ang aswang na nakalaban ko noon, habang si Lolo Andoy naman ay 4. Nagagawang makipagsabayan ni Lolo sa mga aswang na kalaban niya, samantalang ako nahihirapan, lalo na at mabilis ang kilos ng mga ito. Hindi yun ang unang beses na nakikipaglaban ako, pero nahirapan pa rin ako sa mga nilalang. Napatingin na lang ako kay Lolo noon nang narinig kong napahiyaw ang mga aswang na kalaban niya. Namangha ako dahil nagawa niyang mapaslang ang 2 sa mga ito. Nagawa yung mapabagsak ng ganong kabilis ang 2 aswang? Grabe ibig sabihin. May hina mga nilalang na to. Oo po, tama ka sa naisip mong yan. Kaya mo silang patayin. Kaya ng ginagawa ko. Basta puntinyahin mo lamang ang pagtaga ng kanilang likuran at leeg. Kapag nagawa mo yan, huwag mo silang titigilan hanggang sa magawa mo silang tuluyan. Sige po, Lo. Kumanda kayo. Dahil papatayin ko kayo
gaya ng nangyari sa iba ninyong mga kasamahan! Mag-ingat ka po! Kapag nagawa kong mapabagsak ang dalawang pang ito, tutulungan na kita dyan! Sige po, Lo. So ngayon, gagawin ko po muna ang makakaya ko para labanan ng tatlong ito. Sige po! Lo, narinig niyo ba yun? Mukhang may taong sumisigaw ah. Oo nga po! Mukhang papalapit dito sa kinaroroonan natin Oo nga po, Lo. Marahil hinahabol din po siya ng aswang at kailangan niya ng tulong natin. Siguro nga po, tapusin na natin ang mga aswang na ito para kung may iba pang paparating, malalaparan din natin sila! Opo, Lo. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras ni Lolo Andoy. Nagawa ko ng mapatay noon ang isang aswang na kalaban ko. Nang sunod-sunod kong tinaga ang tiyan at dibdib nito. Nagalit sa akin ang iba pa dahil sa ginawa ko sa kasamahan nila. Kaya hindi nila ako tinigilan sa pag-atake. Mabuti na lang at naiilagan ko sila. Kaya daplis lang ang natatanggap ko sa pag-atake nila. Iniinda ko na lang noon ang hapdi ng sugat na natatamo ko mula sa kanila. Nang magawa namang mapatay ni Lolo ang dalawang aswang, nakalaban niya. Tinulungan na niya ako. Mabilis niyang sinugod ang isang aswang na kalaban ko. Hindi naman kami nabigo dahil nagawa rin naming mapatay ang natitira pang mga aswang na kalaban namin. Sakto namang may taong dumating noon kaya kinausap namin siya ni Lolo Andoy. Lola, anong nangyari sa inyo? Tulungan ninyo ako, pakiusap. Hinahabol ako ng mga aswang. Naku po, hindi nga nagkamali ang apo ko tungkol sa bagay na yun. Nasaan ang mga aswang na umamol sa'yo? Nakasunod lang sila sa akin kanina. Marahil ay nasa paligid lang sila at naghahanap ng tiyempo para sumugod dito. Sandali, kayong dalawa ba ang pumatay sa mga aswang na ito? Opo, La. Pauwi na kami sa baryo namin pero sinugod kami ng mga aswang na yan eh. Wala na kaming nagawa ni Lolo Andoy kung hindi ang makipaglaban sa kanila. Hanggang sa nagawa nga namin sila mapaslang. Oh, mabuti naman kung ganoon. Duray, yun ang itawag ninyo sa akin. Marami rin ang humahabol sa akin kaya wala na akong nagawa pa kung hindi tumakbo para takasan sila. Bakit ka naman nila inahabol kung ganon, Duray? Dahil dito, sa tungkod na ito, gusto nilang makuha sa akin ang bagay na ito. Pero ayokong ibigay sa kanila. Hindi pwedeng mapasa kamay nila ang tungkod na ito. Ha? Bakit naman po nila kukunin yan sa inyo? Mukhang ordinaryong tungkod lang naman po ang bagay na yan kaya wala naman po silang mapapakinabangan kung sakaling makuha nila yan mula sa inyo. Nagkakabali kayo sa iniisip ninyo tungkol sa tungkod na ito. Hindi! Marahil yan na ang mga aswang na humahabol sa'yo, Duray! Tama. Sila na nga yan. Maganda kayo sa pagsugod nila! Sige po, Lo. Nang sumugod na nga sa amin ang mga aswang, sinalubong din namin sila ng mga pag-atake. Nakipaglaban kami sa mga aswang na iyon kasama si Lola Duray. Namangha ako na nakakaya ng matandang babae na makipaglaban sa mga aswang. Nagtaka ako kung bakit humihingi pa siya ng tulong sa amin ni Lolo. Gayong nakakaya nga niyang pabagsakin ang mga kalaban niyang aswang gamit ang tungkod na sinasabi niyang hinahabol ng mga ito. Naituon ko na lang din ang atensyon ko sa pakikipaglaban sa dalawang aswang na umaatake sa akin. Nagulat ako nang marinig ang sigaw ni Lolo Andoy, kaya napatingin ako sa kanya. Nakita kong nakapaibabaw sa kanya ang mga aswang, kaya nag-alala ako dahil nanganganib siya ng mga oras na yon. Hindi pwede mangyari to! Lo! Ayos na po ba kayo? Hindi po!
kapag tumagal pa ako sa sitwasyong ito, magagawa na ako lapain ng mga aswang na ito! Hindi ko pa kaya mangyari yun, Lo. Susubukan ka patulungan kayo. Ay, patay mo muna ang mga kalaban mo po! Hindi pwedeng maglagay ka na sa alanganing sitwasyon kagaya ko dahil pareho tayo mapapahamak kapag nangyari yon! Sige po, Lo. Sandali lang po. Papatayin ko lang ang mga aswang na ito. Tigilan ninyo ang matandang yan! Mamatay kayo! Gamit ang tungkod na ito! Hindi. Pinatay ni Lola Duray ang mga aswang na nakapaibabaw kay Lolo Adoy gamit ang hawak niyang tungkod. Paano nangyari yun? Yung karaniwang tungkod lang naman ang hawak niya. Kayong dalawa, tatapusan na rin ninyo gaya ng mga kasamahan ninyong ito. Humanda kayo dahil ang tungkod na itong huhusga ng kamatayan ninyo. Napahiyaw ang mga aswang na kalaban ko nang atakihin sila ng matandang babae gamit ang tungkod. Pinuntiryan ni Lola Duray ang dibdib ng mga nilalang, dahilan para bumagsak ang mga ito habang nangingisay. Nagtaka ako kung bakit ganoon ang nangyari sa mga aswang. Nang masigurado naman naming wala na, nagawa na naming patayin ang mga aswang na sumugod sa amin at wala nang parating pa. Minabuti naming tipulin ang katawan ng mga nilalang na napatay namin. Binuhusan ni Lolo Andoy ng 2 bote ng langis ang katawan ng mga ito at gumawa siya ng apoy at sinunog ang mga aswang. Magtaka man ang tao bakit nagkaroon ng apoy sa bahaging ito. Yano natin. Mas magtataka sila kung bakit may mga katawan ng aswang na nakakalat dito kapag hindi natin sinunog ang mga ito. Tama po kay Lolo Andoy. Umalis na rin po siguro tayo para hindi na tayo makita kung sakaling pumunta sila rito. Mabuti pa nga, Gibo. Roy, tara Duray. Sumama ka na nga rin sa amin. Hindi ko magagawa ang bagay na yon. Sandali lang, Andoy. Bakit naman Duray? Gusto kong ibigay sa iyo ang tungkod na ito. Paniguradong mas mapapakinabangan mong bagay na ito kaysa sa akin. Makakatulong ito sa inyo ng apo mo sakaling maharap kayo sa alanganing sitwasyon. Ha? Paano naman po mangyayari yun? Ano po ba yung kayang gawin ng tungkod na yan, Lola Duray? Hindi ko masasagot ang tanong mo, Gibo. Kapag napasa kamay mo ito, Andoy, malalaman ninyo ang kayang gawin ng tungkod na yan. Huwag lang ninyong hahayaang makuha ng mga aswang ang bagay na ito. Teka. Bago ko po makalimutan, bakit nangingisay at namamatay po kagad ang mga aswang kapag natatamaan sila sa dibdib gamit yung tungkod na yan? Sa pagkakaalam ko, ay may kung anong enerhiya ang nagmumula sa tungkod na ito na pumupuntirya sa puso ng mga aswang. Marahil ay pinahihina nito ang tibok ng puso nila. Dahilan para mangisay sila at mamatay kaagad. Grabe no? Paano po nangyayari yun kung ganun? Sa susunod na pagkikita nating tatlo, malalaman din ninyo ang lahat. Sa gayon, alagaan ninyo ang tungkod na ito. Teka sandali. Saan ka naman pupunta? Duray! Aalis na ako dahil hindi ako pwedeng manatili na kasama ninyo. Sabihin lang natin, magmamatsyag lang rin ako. At kapag dumating ang panahong kailanganin ninyo ang tulong ko, hindi ako magdadalawang isip na tumulong sa inyo. Hindi na kami nakaibig noon ni Lolo dahil sa sinabi ni Lola Duray. Bago tuluyang umalis ang matandang babae, may sinabi pa siyang mga salitang Latin kay Lolo na ayon sa kanya ay panawag sa tungkod sakaling kailanganin namin ito kung napalayo ito kay Lolo Andoy. Dagdag pa ng matanda, tanging si Lolo lang ang dapat na magbigkas ng mga katagang yun. Labis kaming nagtaka ni Lolo.
Pero wala na rin kaming nagawa pa dahil umalis na si Lola Duray. Nagpasya na lang din kami ni Lolo na umuwi sa bahay namin. Dala ang tungkod na ibinigay ni Lola Duray. Ginamot ni Lolo Andoy ang sugat na natamo ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang makarating kami sa bahay, pagkatapos ito ay kumain na rin kami ng hapunan. Lo, hindi ko rin po maintindihan si Lola Duray. Ano namang ibig mo sabihin na po? Unang-una, dahil po sa tungkod na ibinigay niya sa inyo. Kung saan man po nanggaling ang bagay niya at anong kaya nitong gawin. Pangalawa naman, ano po yung katauhan niya dahil ang galing po niya makipaglaban sa mga aswang dagdag pa po ron. O ano naman yun na po? Naisip ko rin ng sinabi ni Aling Fee sa atin tungkol sa matandang babae na nakikita ng anak niya. Hindi kaya si Lola Duray yung matandang tinatukoy niya? Isakto po kasing puti. At saka mahaba yung buhok ni Lola Duray. At may dala rin pong tungkod. Oo nga no. Mukhang tama ka dyan na po. Abay hindi ko na naisip ang tungkol sa bagay na yun dahil naging abala tayo sa mga aswang noon eh. Pero kung si Duray nga ang matandang tinutukoy ni Fe, abay ibig sabihin, isang aswang ang matandang babae na yon. Naku, hindi rin po ako sigurado ha. Kung aswang po si Lola Duray. Kung ganun nga po, bakit po siya hahabulin ng mga aswang? At bakit niya naman tayo tutulungan labanan ng kauri niya? O siya sige po. Pag nakita ulit natin si Duray, ay hindi na ako magdadalawang isip na kumprontahin siya tungkol sa mga bagay na yon. Sa ngayon, wag na muna nating isipin pa yon dahil maguguluhan lang tayo eh. At hindi rin natin malalaman ang sagot sa mga tanong natin. Sige po, Lo. Teka, bago ko rin po makalimutan. Kung hinahabol ng mga aswang ang tungkod na to, gaya ng sinasabi ni Lola Duray, di ibig sabihin, posibleng maging tayo. Hahabulin din ng mga nilalang na yun para makuha to sa atin. Marahil ay ganun nga po. Kaya kailangan nating paghandaan ng bagay na yon nang sa gayon hindi nila makuha sa atin ang tungkod na ito. Gaya rin ang sinabi niyang hindi dapat makuha ng mga aswang ang bagay na ito. Sige po, Lo. Naniniwala akong darating ang araw na maliliwanagan din ang mga tanong natin tungkol dyan. Oo nga po. O isa, mabuti pa siguro magpahinga na muna tayo, ano? Opo, Lo. Natulog na kami ni Lolo Andoy ng gabing yun. Nang mga sumunod na araw, wala namang naging pagbabago sa aming buhay. Inakala naming mananatiling tahimik noon ang mga kanayunan. Pero nagkamali kami dahil nagsimulang madalasa ang mga aswang sa mga kanayunan. Sa loob lang ng ilang araw, marami kaagad na biktima ang mga ito. Dahil doon, nakaramdam kami ng pagkabahala ni Lolo. Pero mas nangibabaw sa amin ang pagdanais na mapuksa ang mga aswang na nananalasa at naghahasik ng kasamaan. Hindi lamang sa mga karatig na yon, pero maging sa baryo namin. Naku po, mukhang hindi na magandang nangyayari dito sa ating lugar po. Pinabalot na ng takot ang mga kanayon natin dahil sa mga aswang ngayon. Oo nga po, Lo. Nag-aalala na po talaga ako sa mga susunod pang mangyayari sa atin, Lo. Hindi kaya dahil sa ginagawa nating pagpaslan sa mga aswang ng gabing yun. Kaya sila nananalasa sa mga kanayunan ngayon. Yun nga din ang naisip kong dahilan na po. Pero bukod pa ron may isa pang dahilan kung bakit nila ginagawang pananalasa sa mga nayon. Ano naman po yun, Lo? Mga aswang sila. Kaya kailangan nilang kumain ng mga tao. Hindi na marahil sapat sa kanila ang mga nabibiktima nilang hayop. Kaya kailangan na nilang mambiktima ng mga tao. Ay nako, hayok sa laman ng mga nilalang na yon. Kaya hindi sila makukontento sa karne at dugo lang ng mga hayop. Naku, tama nga po kayo, Lo. Ano na pong gagawin natin ngayon? Ang totoo niya na po hindi ko talaga matim na pabayaan na lang sirain ng mga aswang na yun ang ating nayon Hindi ko rin naman gusto ang ginagawa nila.
na tinatakot nila ang mga kanayon natin at gawing pagkain ng mga yon kapag nagawa nilang biktimahin. Lumalala na nga po yung sitwasyon, Lo. Ano na pong balak natin gawin ngayon, Lolo Andoy? Hindi ko na rin alam kung tama ang iniisip ko ito, Gibo. Plano kong tugisin ang mag-aswang na yon. May kakayahan akong gawin ang bagay na yon. At kapag nagkataon na paboran lang din ako ng pagkakataon, makakaya kong mapas lang ang mga aswang na yon. Hindi ako pwedeng tumunganga at magkimit balikat na lang sa mga nagaganap sa mga kanayunan. Kailangan matigil ang mga aswang na yon sa kanilang ginagawa po. Sige po, Lo. Kung yan po ang gusto niyo mangyari, handa po akong samahan kayo. Tutulungan ko kayo para matalo ang mga aswang na yon. Naniniwala po ako. Babalik sa dating katiwasayan ng mga baryong ito sa ating bayan. Sige po, sisiguraduhin natin ang mga bagay na yon, ha? Opo, Lo. Dahil sa napagkasunduan namin ni Lolo na tugisin namin ang mga aswang, sinanay niya ako sa pakikipaglaban. Tuwing gabi, nagbabantay kami sa aming baryo at minsan ay nagroronda kaming dalawa sa mga kanayunan. Dala namin ang mga itak namin na kargado ng dasal ni Lolo Andoy at maging ang tungkod na ibinigay ni Lola Doray. Gusto ni Lolo na malaman kung ano ang kayang gawin yon, kaya naisip niyang dalhin ito sa tuwing nagbabantay kami ng mga aswang. Naging mailap sa amin ang pagkakataon at sa ilang gabing ginagawa namin yun, hindi namin nakakaengkwentro ang mga aswang. Hanggang sa isang gabi, pauwi na kami noon ni Lolo at naglalakad sa gubat na nasa kabilang baryo. Ngunit may nakita kami doon na hindi namin inaasahan. Ako, maging alerto ka, Gibo. Dahil hindi maganda ang kutob ko sa mga oras na ito. Opo. Lo, teka, tingnan niyo po roon. Hindi po ba mga aswang ang mga yun? Nako po, tama ka nga po. Ang mga hayop na yun, mukhang may nabiktima na naman sila. Halika, Gibo, at tapitan natin sila. Kailangan natin mapatay ang mga aswang na yun para naman mabawasan din sila kahit papano. Sige po, Lo. Nakasunod lang po ako sa likuran ninyo. Sige na po, hindi pwedeng ganito lang ang palagi nangyayari sa mga tao. Hindi dapat nagiging pagkain ng mga aswang ang mga tulad natin na po. Tama po kayo, Lo. Bilisan na natin na po. Bago pa ba sila umalis, kailangan natin silang hanapin. Sige po, Lo. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon ito. Mabilis kaming tumakbo, papalapit sa bahaging kung saan naroroon ang mga aswang. Nang makalapit kami sa mga nilalang, sinagawan sila ni Lolo. Tinigilan nila ang kanilang ginagawa at napalingon naman sa amin ni Lolo Andoy. Bahagya akong kinabahan nang makita ko ang nagbabaga nilang mga mata. Pero naikuyong ko ang mga palad ko dahil sa galit na nararamdaman ko sa kanila. Pinagsabihan ako ni Lolo Andoy na maging alerto at maingat sa pagsugod ng mga aswang. Kaya tinanguan ko na lang siya. Ilang sandali pa, sabay-sabay nga kaming sinugod ng mga aswang na yun. Dahil doon, hindi na rin kami umatras ni Lolo at nakipaglaban din sa kanila. Apo, kailangan nating mapas lang ang mga aswang nito bago pa man dumating ang iba pa nilang mga kasamahan. Kapag nagawa natin silang mapatay, pupunta tayo sa ibabang baryo dahil kinukutuban akong may mga aswang pang nananalasa roon. Sige po, Lo. Kayo pong bahala. So ngayon, itutuon ko na muna ang pansin ko sa pagkikipaglaban sa mga nilalang na to. Para mas mabilis ko sila mapaslang. Magtulungan tayong gawin niyo na po. Sige po, Lo. Aalalay po ako sa inyo. Ako rin na po. Huwag kang papayo na masaktan kanila, ha? Hindi tayo dapat magpatalo sa kanila dahil iisipin nilang mahina tayo. Opo, Lo. Teka sandali. Bakit may naririnig akong mabibilis na pagyabag na paparating dito? Oo nga po, Lo. Marahil kasamahan po yan ng ibang mga aswang na ito, Lo. Marahil tama ka nga po. Basta huwag ka mag-alala, ha? Unahin na muna natin ang 4 na aswang na ito.
Tugurin na natin sila, Gibo! Sinang-ayunan ko ang sinabi ni Lolo Andoy. Inatake namin ang mga aswang at hindi namin sila tinigilan. Naiiwasan nila kami. Pero may pagkakataong natatamaan din namin sila ng pagtaga. Kaya napapahiyaw na lang ang mga ito. Naalala naman ni Lolo ang ginawa ni Lola Duray noon. Kaya ginaya din niya. Pinuntirya niyang tamaan ang dibdib ng mga aswang. Nakalaban namin. At hindi nga kami nabigo dahil biglang nangisay ang mga ito at nawalan ng buhay. Gaya ng nangyari sa mga aswang na nakaengkwentro namin ng gabing iyon. Naubos naman naming napabagsak ang mga aswang nang sakto namang dumating pa ang kasabahan ng mga ito. Nagulat ako dahil may kasama ang mga nilalang na yun na isang malaking toro na may mahabang sungay at nagbabagang mga mata. Bakit may malaking toro pong kasama ang mga aswang na yan? Naku, kasamahan nila yan, Apo, na nag-anyong toro lang. May kakayahan ang ilan sa mga aswang na magpalit ng anyo sa kung anumang hayop na gusto nila. Ano na pong gagawin natin, Lo? Mahirapan po tayo dahil sa mga nilalang na yan. Baka suwagin niya tayo eh. Gamit ang mahaba niyang mga sungay. Huwag kang magkalala dyan, Apo. Hindi ko hayaang mangyari ang bagay na yun sa'yo. Hindi baling ako suwagin ng malaking toro na yan. Basta huwag ka lang yan kakalawin. Huwag na lang po nating hayaang mangyari ang bagay na yun sa kahit sino sa atin, Lo. Iwasan po natin siya hanggat maaari. Depende na yun sa magiging sitwasyon natin, Gibo. Basta gawin natin ang makakaya natin para labanan sila. Sige po, Lolo Andoy. Susubukan ko po ang lahat para matalo sila. Mabuti naman kung ganun, Apo. Ay, sige na. Kumanda na tayo. Dahil hindi magtatagal at siguradong atake mga hayop na yan. Opo, Lo. Nakahanda na po ako. Kayo! Sumugod lang kayo kung gusto ninyo. Babasagin ko ang pungo niya. Gamit itong tungkod na ito. Pagkatapos sabihin ni Lolo Andoy ang mga yon sa mga nilalang, nagsiangilan ang mga ito. Walang ano-ano. Sabay-sabay na sumugod sa amin ang 6 na aswang habang nananatili namang nakatingin sa amin ang malaking toro. Nagsimula ang laban namin ni Lolo sa mga nilalang. Hinarap ko ang 3 aswang noon at 3 rin sa kanila ang nakalaban ni Lolo. Bawat pag-atake ng mga nilalang sa akin, nagagawa kong iwasan ang mga ito. Napatingin ako kay Lolo Andoy at ganoon na lang ang pagkamangha ko dahil nakikipagsabayan siya sa bilis na mga aswang. Hindi ko aakalaing may itinatago pang kakayahan si Lolo dahil iyon din ang unang beses na nakita ko siyang nasa ganoong sitwasyon. Hindi namin tinigilan ang mga aswang na kalaban namin hanggang sa nagawa kong mapatay ang 2 sa mga kalaban ko. Grabe, Lo! Ang bilis yung mapatumbang 3 aswang na kalaban nyo. Oo nga po eh. Dahil yung sa tungkod na ito, ako'y tama nga sinisinoon na kapag pinuntirya ang dibdib nila ng bagay na ito, mangingisay na lang sila at mawawalan ng buhay. Kahit pa paano nakatutulong nga sa atin ang tungkod na ibinigay niya. Oo nga po eh. Mabuti na rin yun, Lo. Kaya sundin natin ang sinasabi ni Lola Duray na hindi dapat mapasa kami ng mga aswang ang tungkod na yan. Oo, Apo. At yun ang gagawin natin. Katapusan mo na rin aswang ka! Itong pagtaga ko sa ulo mo, ang tatapos sa'yo! Yeah! Ako po, hindi maganda ito. Apo! Pumalas ka riyan! Yeah! Lola Andoy! Apo, huwag kang lumapit sa malaking toro na yan. Ako ang bahala sa kanya, Gibo. Lo! Mukhang hindi mo na po kaya eh! Napasigaw ako ng malakas nang muling sugurin ng malaking toro si Lolo at sinawag niya ang hayop na ito. Napahiyaw ng malakas noon si Lolo Andoy dahil tumilapon siya dahil sa ginawa ng malaking toro. Labis ang galit at pag-aalalang naramdaman ko dahil doon nang mapansing wala nang malay si Lolo Andoy. Nasa ganoong sitwasyon naman kami nang may biglang humawak sa mga kamay ko.
Pagtingin ko, nanlaki ang mga mata ko dahil nga aswang yun. Napaungol na lang ako nang may maramdaman akong masakit sa bahagi ng ulo at pagkatapos nun, nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako noon na nakakulong na kami ni Lolo sa isang kulungang gawa sa kahoy. Hindi ako pamilyar doon, kaya naisip kong nasa lugar kami ng mga aswang na nakahuli sa amin ni Lolo. Ako po, hindi maganda to. Siguradong nandito kami sa kuta ng mga aswang na nakahuli sa amin. Kailangan kong gisingin si Lolo Andoy. Nang sa ganun, makahanap kami ng paraan para makalis sa lugar na to. Lo! Lo, gising po kayo, Lo! Lo, gising! Apo. Ano nangyari sa atin at basa tayo? Lo, bumangon na po kayo riyan. Mukhang nandito po tayo sa kuta ng mga aswang. Teka, nasaan ang tungkol na binigay ni Duray? Hindi ko na po alam, Lo eh. Pareho po kasi tayo nawalan ng malay dahil pinampas din po ako ng mga aswang na yun sa ulo. At ikaw naman po, sinawag nung malaking toro. Naku, mga hayop talaga sila. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang sakit ng ulo ko dahil sa ginawa nila eh. Naku po, ibig sabihin nito ay nasa kamay ng mga aswang na yun at tungkod. Hindi pwede mangyari yung tipo. Kailangan natin makuha ang bahay niyo sa mga aswang. Sige po, Lo. Pero bago po natin gawin yun, kailangan muna natin makalis sa kulungan na to. Kapag nakawala na po tayo rito, hanapin po natin ang tungkod na yun. Sige Apo, ang mabuti pa subukan natin sirain ang kulungang ito. Nagsagay makalis tayo rito. Opo, Lo. Maghanap po tayo ng bahagi na mas mabilis masira. At yun po ang gigibain natin, Lolo Andoy. Magandang ideya yun Apo. Sige, gawin na natin yun. Bilisan lang natin ang kilos ha. Para bago pa man makahalata ang mga aswang na yun na may ginagawa tayo. Makaalis na tayo sa kulungang ito. Sige po, Lo. Sinimulan na namin ni Lolo ang plano naming dalawa. Nagdahan-dahan lang kami para hindi makagawa ng ingay na makakapukaw sa atensyon ng mga aswang na hindi naman namin alam kung nasaan ng mga oras na yon. Panay rin ang naging paglinga namin noon ni Lolo dahil naisip namin na may susulpot na mga aswang at mahuli kami sa ginagawa naming pagsira sa kulungan kung saan kami nakakulong. Ganoon na lang ang tuwa namin ni Lolo nang nagawa naming sirain ang kulungan. Dahil doon, binilisan na namin ang aming pagkilos at kaagad kaming lumabas doon. Gaya ng napag-usapan naming dalawa, pagkalabas namin doon, hindi na kami nagaksaya pa ng oras at hinanap namin ang tungkod. Ngayon nakalabas na tayo. Kailangan nating mahanap ang tungkod na yan. Paniguradong magagalit na sa akin si Duray kapag nalaman niyang nakuha ng mga aswang ang bagay na yun Sige po, Lo. Susubukan po natin makuha yun. Pero paano na lang po kung hindi na natin ito makita? Hindi rin naman po tayo pwedeng magtagal dito. Dahil kapag nalaman ng mga aswang na nakatakas tayo sa kulungan natin, abay hanapin din nila tayo. At uhulit ito pag nakita nila tayo. Basta wag na muna natin isipin ang tungkol sa bagay na yan, Gibo. Ang mas mahalaga ngayon ay makita natin ang tungkod na hinahanap natin. Kayo po ang bahala, Lo. Teka po. Magtago na muna tayo, Lolo Andoy. May mga aswang na paparating. Baka makita nila tayong dalawa. Sige, sandali. Sa bagay yun, paniguradong hindi nila tayo mapapansin kapag nagtago tayo roon. Pero na po. Sige, maging alerto na lang din tayo, ha, Apo? Teka, hindi ba yun ang mga itak natin? Oo nga po, Lo. Sa atin nga mga itak na yan. Tignan mo, kung may mga paparating na aswang, kukunin ko ang mga yun. Nagsa ngayon may magamit tayo mga armas. Laban sa kanila, sakaling masukol nila tayo. Sa kabutihang palad, walang mga aswang ang dumating sa bahaging kung saan kami ni Lolo. Nakuha niya ang mga itak namin, kaya binigay niya sa akin ang itak ko. Nagpatuloy kami sa paghahanap sa tungkod na ibinigay ni Lola Duray. Pero bigo kaming makita iyon.
Nang mapansin namin na nagkukumpulan ang mga aswang, kinutuban kaming alam na ng mga ito na nakawala kami sa kulungan namin. Dahil doon, kahit ayaw man sana naming umalis doon nang hindi dala ang tungkod, wala na kaming nagawa pa kung hindi ang tumakbo palayo sa lugar na iyon. Nanatili kaming alerto at handa ni Lolo Andoy dahil iniisip naming may susugod na aswang sa amin o kaya ay hinahabol kami ng mga nilalang na ito. Hindi nila tayo dapat mahuli, Apo. Bilisan pa natin ang takbo para hindi nila tayo maabutan. Popolo, pero duda po ako na hindi nila tayo maabutan. Ngayon mabibilis sa mga nilalang na yun eh. Paniguradong kapag sinundan nila tayo, magagawa nila tayong masukol. Basta huwag na nating hayaang mangyari niya, Apo. Takbo lang ng takbo, Gibo! Sige, Polo. Sumunod ka sa akin. Samahan niyo yun, Gibo! Diyan tayo tutugo para maghanap ng pagtataguan. Kailangan din natin magpahinga kahit sandali para makabawi ng lakas. Pero pag ginawa natin ilo, paniguradong maaabutan tayo ng mga aswang sakaling hinahabol nga nila tayo. Matutuntun pa nila tayo kapag nagtakot tayo dyan, Lo. Oo nga, may punto ka rin, Apo. Siya ganito na lang. Patuloy na lang muna tayo sa pagtakbo, ha? Para makalayo ng tuluyan sa mga aswang. Kapag alam natin hindi sila humahabol sa atin at sigurado tayong hindi nila tayo makikita, magpahinga tayo kahit sandali. Mag-iusap. Nararamdaman kong sumasakit ang ulo at humahapdi na rin ang mga sugat ko eh. Sige, Polo. Kung yan po ang plano nyo. Mabuti na rin yan. Para makabawi ng lakas kahit ilang minutong pahinga lang. Mahaba-habang takbuhan ang gagawin natin ngayong gabi. Kaya kailangan din natin ng sapat na lakas. Hindi tayo pwedeng mabiktima ng aswang na yan, di mo? Tayo dapat na pumatay sa kanila. Para matapos ang kasamahang iniahasik nila sa mga kanayunan. Opo, naiintindihan ko po kayo, Lo. Sangahin po ko sa sinasabi ninyo. Mabuti naman, Apo. Nang matanto namin ni Lolo Andoy na nakakalayo na kami sa lugar ng mga aswang at wala nang nakasunod sa aming dalawa, nagpa siya kaming maupo sa likod ng malaking puno. Nagpahinga kaming dalawa roon habang nananatiling alerto at mapagmatsyag sa paligid namin. May iilang ingay kaming naulinigan kaya mahigpit akong napahawak sa aking itak. Nagpalingalinga rin noon si Lolo para siguraduhing walang aswang sa paligid. Nang igala ko ang paningin ko sa kabuuan ng lugar kung saan kami na mga oras na yun, napalunok ako ng ilang beses. Nakaramdam din ako ng kakaibang kaba sa hindi malamang dahilan. Hoy, Apo. Ayos ka lang ba? Hindi po, Loy. Kinakabahan po ako sa lugar na to. Pakiramdam ko po kasi parang may kakaiba dito eh. At kapag hindi pa tayo nakaalis dito, baka may mangyaring hindi maganda sa atin dito. Grabe. Akala ko ako lang ang nakakaramdam ng ganung bagay. Hindi ko akalain pati ikaw pala. Hindi ko alam, Lo, basta kinilabutan lang po ako eh. Kaya nananayo po ngayon ang mga balahibo ko sa katawan. Tignan niyo po. Ngayon ko lang napansin na halos walang buhay ang mga puno at iba pang halaman sa lugar na ito. Oo nga po, Lo. Ayoko na po dito, Lo. Umalis na po tayo. Maghanap na lang po tayo ng ibang mapupuntahan na malayo sa mga aswang na yun. Sige, Apo. Tara na. Bago pa man tayo makita ng mga aswang na yan. Sige po, Lo. Ako, hindi maganda to. Baka nahuli na tayo, di ba? Hindi ako pwede magkamali sa mga aswang na paparating. Naku po. Tama nga po kayo sa bagay yun, Lo. Tignan po ninyo. Mukhang pinalilibutan na po nila tayo. Mga walang hiya talaga yung mga nalalang na ito eh. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi nila tayo napapatay. Anong gagawin na natin ni Lolo Andoy? Pinapaligiran na tayo ng mga nilalang na yan, Gibo. Wala na tayong magagawa pa kung hindi ang makipaglaban sa kanila. Teka, sigurado po ba kayo, Lo? Kapag nakipaglaban po tayo sa kanila ngayon, maaalangan tayo lalo na marami sila. Tapos dalawa lang po tayo. Hindi pa po ninyo hawak yung tungkod na sana malaking tulong sa atin.
sa pakikipaglaban natin sa mga nilalang na to. Oo, Gibo. Sigurado ako sa sinasabi ko. Dalawang bagay lang naman ang pwede mangyari sa atin sa gabi ito. Kung makikipaglaban tayo sa mga aswang na nandito, pwedeng tayo ang mapatay nila. O kaya tayo ang makapaslang sa kanila. May punto nga po kayo sa sinabi niyo, no? Sige po. Wala rin naman ako magagawa pa. Lalakasan ko na lang ang loob ko at makikipaglaban sa kanila. Kailangan natin manalo. Oo, Apo. Ihanda mo sarili mo, Gibo. Sige po, Lolo Andoy. Napatingin na lang ako sa mga aswang na nakapaligid sa amin ng mga oras na yon. Napalunok ako ng laway ko at mahigpit na napahawak sa itak ko. Nang sumugod ang mga ito, wala na kaming nagawa ni Lolo Andoy kung hindi ang salubungin sila. Pasigaw kaming umatake ni Lolo at bawat aswang na sumusugod sa amin ni Lolo, buong lakas naming tinataga. Nabubuwal naman ang mga ito, kaya hindi na namin hinahayaang mabuhay pa at tinutuluyan na namin dalawa. Dahil parami ng parami ang sumusugod sa amin, naalangan kaming dalawa. Napailing na lang ako noon pero hindi pa rin sumuko at patuloy na nakipaglaban sa mga aswang. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, po! Kahit na gaano pa karaming aswang nito, alam kong makakaya natin silang talunin. May tiwala ako sa itaas na hindi rin niya tayo pababayaan sa ganitong sitwasyon. O Polo, alam ko po yun. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon natin ngayon dahil sa mga aswang na ito, alam kong makakaligtas tayo at yun ang pangaawakan ko. Tayo ang maswerteng mabubuhay ngayong gabi at mauubos natin ang lahi ng mga aswang na ito. Maging positibo lang tayo, po! Sige Polo, umanda po kayo. Umanda kayo. Kahit marami kayo, hindi namin kayo atrasan. Hindi kami natatakot sa inyo. Sige! Sumugod lang kayo nang sa ngayon ay isa-isa rin kayong malalagas. Hindi kami papayag na mamamatay kami sa mga kamay ninyo. Hindi ko rin papayag ang pagharian ninyo. Ang mga dayon sa bayang ito! Teka lang Lo, naalala ko lang po bigla. Hindi po ba pwede ninyong tawagin ang tungkod gamit ang orasyon na tinuro sa inyo ni Lola Duray? Magagawa niyo po yung bagay na yun. Kapag binigkas po ninyo ang Latin na orasyon. Ngayon ko lang naisip ang bagay na yun, Lo. Pasensya ka na, po. Mukhang hindi ko magagawa ang bagay na gusto mong mangyari. Bakit naman po, Lo? Kayo lang po makakagawa noon. Gaya ng sinabi ni Lola Duray. Ang totoo niyan dahil sa edad ko. At maging ng epekto ng pagbagsak ng ulo ko kanina sa puno ng tumilapon ako nakalimutan ko ng bahagya ang orasyon na sinasabi mo Kahit anong pilit kong alalahanin, hindi ko na magawa dahil mas sumasakit ang ulo ko. Naku po, kung ganun, hindi na po tayo makakaasa dun sa tungkod na yun, Lo. Hindi ko rin alam yung orasyon na yun Wala na po tayong ibang maaasahan sa mga oras na ito kung hindi ang mga sarili natin. Mukhang ganun na nga, Gibo. Sige po, huwag na nating isipin pa ang tungkol dun, Lo. Makipaglaban na lang tayo sa kanila. Mukhang susugod naman po sila Maganda ka, po. Masusunod po, Lo. Dahil wala na kaming mapagpipilian ni Lolo Andoy, nagpatuloy kaming makipaglaban sa mga aswang na sumusugod ulit sa amin. Ipinakita ko namang matapang ako noon, kahit na ang totoo ay nawawalan na rin ako ng pag-asa na makaalis pa kami ni Lolo sa ganoong sitwasyon. Nang makita kong ginagawa ni Lolo Andoy ang lahat ng makakaya niya para masabayan ang mga aswang, tila nabuhayan ako ng loob. Sinubukan ko ring mas maging mabilis at malakas pa noon at walang pagdadalawang isip na pinagtataga ko ang mga aswang na sumusugod sa akin. Sa pagkakataong iyon, namangha ako kay Lolo Andoy dahil mas nag-ibayo ang lakas at liksi niya. Nanlalaki ang mga mata ko sa tuwing nagagawa niyang mapaslang ang mga aswang sa isang pagtaga lamang. Nasa ganoong sitwasyon naman kami nang may dumating na isang kakaibang nilalang na noon ko lang nakita. Dahilan para mapatigil ang mga aswang na kalaban namin. Ay, hindi ko inaasahan na mangyayari ito.
Hindi ko alam kung anong magiging kapalaran natin ngayon, Apo. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ako pwede magkamali na ang aswang na yan nakakarating lang dito. Ang pinuno ng mga aswang na ito, Apo. Oo nga po. Yun nga din po naisip ko, Lo. Parang kakaiba po siya sa lahat. Kinukuri po kaya ng aswang yan, Lo. Mukhang malakas ang aura niya. At hindi siya basta-basta. Tama ka nga dyan sa naisip mo na hindi basta-basta ang nilalang na yan. Hindi ako pwede magkamali na isa siyang gabulan. Katulad ng anyo niya ang gabulang nakalaban ko noon. Grabe kaya po pala ganyan ang aura niya, Lo. Kaya nang sabi niya noon na nabibilang siya sa malakas sa mga uri ng mga aswang. Kung titignan sa maitim niyang balat, mahaba't maputing mga buhok, masasabing pinakamalakas siya kung ikukumpara sa mga kalaban nating mga aswang kanina. Tama ka nga dyan, Apo. Ang mga gaya nila ay kayang magpalit ng anyo sa kahit anong anyo ng hayop na gusto niya. Umatake rin sila kahit tirik pang araw. Dagdag pa ron mabilis ang kilos sila. Dahilan para mahirapan ang mga kalaban nila na malaman ang kanilang pagkatake. Ako po, ibig sabihin, kailangan natin mag-ingat na mabuti sa kanya. Hindi kaya, kalahin niya ang gabulang nakalaban mo noon, Lo. Hindi ko na nga rin alam, Apo. Kung nabibilang saan ka ng gabulang nakalaban ko noon ng isang yan, marahil ay may pakay rin siyang paghiganti sa akin. Tama ka, Lo. Mukhang ganoon na nga po siguro yun. Naalarma kami ni Lolo Andoy dahil bahagyang lumapit sa amin ang gabunan. Nanatili kaming handa ni Lolo sa posibleng pag-atake nito sa amin. Nang 2 dipa na lang ang layo niya sa amin, huminto siya. Tinitigan niya kami ni Lolo, kaya ganoon din kami sa kanya. Hindi kami nagpatalo sa pakikipagtitigan sa kanya, kahit pa na nagbabaga ang mga mata niya noon. Kalaunan, siya na rin ang unang nag-iwas ng tingin niya sa amin. Ibigay niyo na sa akin ang tungkol na kinuha niyo. Kung ayaw ninyo patayin ko kayong dalawa, Teka sandali. Anong ibig mo sabihin? huwag ka na magmahag-mahagan pa. Alam kong kayo ang kumuha ng tungkol. Kaya ibalik na ninyo ito sa akin bago pa mahuli ang lahat sa inyong dalawa. Alam ko yung tungkol sa tungkol, pero wala na sa amin ang bagay na yon. Abay kinuha nga sa amin ng mga aswang na alagad mo, pero hindi namin nakita. Baka kami pa nga dapat na magsabi sa'yo na ibalik mo sa amin ang tungkol na yon. Alam kong kayo ang kumuha nun. Kaya huwag niyo na akong gawin tanga. Kung hindi niyo ibabalik na yun, papatay ko kayong dalawa. Ano ba, nagsasabi kami ng totoo? Wala na nga sa amin ang tungkod na yun na yun. Kinuha ng mga alaga mo yun. Nang mawalan kami ng mali ni Lolo, nang hulihin nila kami. Kaya imposibleng hindi nyo hawak ang tungkod na yun. Sandali. Marahil ay ikaw ang sinasabi ni Duray na albularyong pagbibigyan niya ng tungkod na yon. Ang albularyong sinasabi niyang dapat kong katakutan. Hindi ko talaga alam kung anong pinagsasabi mo eh. Paano kilala mo si Duray? Oo nga. Ano ba koneksyon ninyong dalawa ni Lola Duray, ha? Hindi na mahalaga kung anong koneksyon ko sa kanya. Ang matandang yun talaga. Palagi niya na lang akong pinaglalaruan. Kung ako sa inyo, para wala na talagang gulo at mabubuhay pa kayong dalawa, ibalik na ninyo sa akin ang tungkod. Sa tingin ko, hindi na dapat ako matakot sa albularyong tulad mo at maging sa tungkod na yon. Hindi naman namin alam kung anong pinagsasabi mo. Pero hindi ako papayag na mapatay mo ako. Magkakabatayan tayo bago mo magawa yung sabi ng apo ko. First, kung ayaw niyo makinig sa akin, alam na ninyo ang pwede mangyari sa inyo. Hindi na kayo makakatakas pa sa lugar na ito! Yun ay kung mangyayari talaga. Diba? Kumalalay ka sa akin kapag umatake na ang mga aswang. Sige po, Lo! Sumenyas ang gabunan sa kanyang nasasakupan na sugurin kami. Bago pa man sila makalapit sa amin ni Lolo, nagulat ako nang magawang bigkasin ni Lolo Andoy ang orasyong Latin na itinuro ni Lola Duray sa kanya para tawagin ang tungkod. Pero nagtaka kami
na walang dumating na kahit ano, gaya ng sinabi nito. Inakala namin ni Lolo Andoy na hindi totoo ang sinasabi ni Lola Duray. Kaya wala na kaming nagawa kung hindi ang makipaglaban sa mga aswang. Hindi pa man nakakasimula ang labanan sa pagitan namin ng mga aswang. Nagulat kami sa biglang pagdating ni Lola Duray. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hawak niya ang tungkod. Walang ano-ano, binitawan niya ang tungkod na iyon at namangha ako nang mabilis itong lumapit kay Lolo. Dahil doon, naggalit ang gabunan. Duray! Ikaw na naman pala ang dahilan kung bakit nawawala ang tungkod na yan sa amin! Ikaw na matanda ka. Kinagalit mo ako ng gusto dahil sa ginawa mo! Alarton! Noon pa may, sinasabi ko na sa'yo hindi mapupunta sa'yo ang tungkod na yan. Hindi ka karapat-dapat para sa isang bagay na tanging ang mga may mabubuting hangarin lamang ang dapat na humawak. Ibig sabihin, sa banyong yan mo ibinigay ang tungkod na yan dahil may mabuti siyang hangarin at ano naman yon? Ganon na nga, Alarton. At iyon ay ang tapusin ang kasabaang sinimulan mo at ng mga kalahi mong mga aswang. Nakakatawa ka naman, Duray. Hindi naman masama ang dahilan kung bakit gusto kong mapunta sa akin ang tungkod na yan Para naman sa buong lahi namin yung Duray. Yon ang magiging problema kapag napasa iyo ang tungkod. Gagamitin ang lahi ninyo upang makapaghasik ng kasabaan sa mga kalayunan. Duray, anong ibig sabihin nito? Tsaka bakit magkakilala po kayo ng aswang nito, Lola Duray? At bakit nasa inyong tungkod? Hindi na mahalaga mga bagay na yun sa ngayon. Andoy, Kibo, mas importante na matalo natin ang mga aswang na ito. Siguro kapag natapos ang laban, ay sasabihin ko na sa inyo ang lahat. Malalaman at malalaman niyo lang lahat, Duray. Sa kalagitnaan ng laban, sasabihin ko